Good morning po sa inyo lahat. Isa pang mariyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aling umaga ay, dumarami ba ang oras? Dumarami ba ang oras? Sa tatlong pong ito, una-una, ating lakas at kakayahan. Ikalawa, ating pera at ari-arian. Ikatlo po, ating oras o panahon. Para po sa akin, ang pinakamahalaga ay ang oras. Bakit po? Dahil kahit meron kang lakas at kakayahan, o meron kang pera at arian, mayaman ka, pero kung wala ka namang oras para gamitin ng mga yaon, baliwala. Isipin niyo manamahal, no? May isang bilyonaryong, mayaman siya, bilyonaryo. Kaya siya pinaghihingalo at mamatay na. Meron bang silbi po ang kanyang pera at kakayahan? Wala na. Kaya napakalaga po na maging matalino tayo sa paggamit ng ating oras at panahon. Pero totoo sa ating lahat, lalo na sa mga taong retirado o wala ng trabaho dahil sa edad o katandaan, o sa mga kabataang walang pasok sa paaralan at nagbabakasyon. Baka po isipin nila na biglang dumami at dumarami ang kanilang oras. Ngunit po ito si mga minamahal, hindi naman talaga dumarami ang ating oras, di po ba? Bawat oras ay 60 minuto pa rin. Bawat araw ay 24 oras pa rin. Bawat linggo ay 7 araw pa rin. Kailangan po parang dumarami ang ating oras at panahon ay dahil kumonti o kumukonti ang ating dapat gawin. Ito nga po ang pagkakataon, dapat tayong mag-ingat. Dahil tayo pa maaaring tuksoy ng dyablo na mag-aksaya ng oras, na maging abala sa mga bagay na walang pakinabang o walang karuturan. Nga po sa Efeso 5:16, samantalayin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Nga po sa Kolosas 4:5, maging matalino kayo sa pagitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagaan ninyo ang bawat pagkakataon. Mga minamahal, at yung pahalagahan ang bawat oras. Ito mga minamahal, hindi po dumarami ang oras. Ang ating oras nga ay laging nababawasan. Kaya bating gamitin ang ating oras panahon ng matalino, mahusay, upang wag masayang. Maraming salamat po.